Nung ako po ay bata pa, kapag ka may mga palabas na horror, like yung mga Dracula, mga Vampira, mga aswang, talaga naman po, medyo excited po na magtatalok pa ako ng kumot. Tingnan nyo, it's crazy. I will open the TV, di ba? Tapos, pag lumabas na rin yung mga multo, yung mga nakakatakot na palabas, magtatalok po ako ng kumot, di ba? Parang may thrill, parang may excitement. Pero meron pong isang pangyayari in the future na talagang nakakagimbal, na kung tutuusin po, nakakatakot pong talaga. No? Dahil itong figure na ito, itong tao na ito, bukod sa ito ay sikat na sikat sa buong mundo during that time, siya po ay magkakaroon ng impact sa buhay ng bawat isa. At ang mga tao po ay hahanga sa kanya ng todo, since siya po ay matalino at nakapagbigay ng solusyon doon sa tanong na kung bakit milyong-milyong tao ang nawala. Nawala yung mga taong ito na tinatawag na mga Kristiyano. In a twinkling of an eye, nawala sila. Pero ang taong ito ay nagbigay ng solusyon, nagbigay ng answer, nasatisfy ang mga tao, at makikita po natin naging maganda ang pagtingin nila sa taong ito na tinignan nilang problem solver. Until itong taong ito, marami po siyang na-establish, marami siyang napagawa, marami siyang na-accomplish, no? At isa po rito yung naipatayo niya ang third temple ng mga Hudyo. Ibig sabihin ng mga Jews, ang mga Hudyo, na hindi basta-basta nagtitiwala kahit kanino, no? Especially sa panahon natin ngayon, ay nakuha nito ang simpatsya nila. Okay? At naging isa siyang popular public figure, at hindi lang po yun, especially sa politika, no? Napalakad niya ang lahat, na control niya ang lahat, no? Hanggang dumating ang isang araw, ito ay theory lang naman po, habang siya po ay nasa isang gathering o siguro nagsasalita or whatsoever is nag-i-speech, siya po ay marami nagsasabing theory na baril po siya. Kasi meron pong isang magandang palabas dito regarding dito po sa ganitong end times. Kaya lang po Spanish po siya. Apokalipsis ang pamagat. So tignan na lang po nyo sa YouTube, Apocalypse. You know, maganda po ang pagka-portray nung public figure na yan doon hanggang matapos. Ang ganda po niya. Although hindi mo naiintindihan, Spanish po siya. Parang series siya tayo, if I am not mistaken. Why don't you check it sa YouTube? Apocalypse ka lang yan. Pero Espanyol siya. I-type na lang yung Apocalypse series, Spanish. O yun, makikita na po ninyo. Ayun na po yung sinasabi ko. At ito pa po ang gusto ko pong sabihin. No? Balik tayo dito sa totoong public figure na ito. Since siya po ay very popular, during that time, magkakaroon po ng isang turning point sa kanyang buhay na talagang magpapabago, hindi lang ng sistema, kundi ng buhay ng mga taong naiwan sa rapture. Ito po ay yung taong ito na public figure, ay siya po ay habang nag-i-speech o nagsasalita, binaril right in front of many people. Kaya ang ganda ng portrayal ng moving Apocalypse na Spanish, dahil ito po talagang ipinakita niya. Doon sa movie, siya po ay nagmo-motorcade, pakaway-kaway, doon siya binaril. Pero meron po namang iba nagsasabi habang nag-i-speech siya, binaril siya, whatsoever, pero siya po ay nabaril, no? Nabaril po siya, nakita ng buong mundo sa mga Facebook live, sa mga TikTok live, na nabaril itong taong ito. Namatay, nakita po nila. Ibinurol, nakita nila. Pero meron pong isang event na magpapabago ng lahat, no? Dahil ang taong ito, okay, habang pinapanood yung kanyang lamay, syempre ganoon naman po, pag public figure ang namatay o sikat ang namatay, ang tao pong ito ay talagang, kumbaga they put him in high regard, in a pedestal. Kaya imposibleng walang live coverage sa kanyang lamay, no? At habang nanonood ang buong mundo sa mga cellphone, sa mga gadgets and all that, sa mga TV, kung meron man na TV pang uso noon, ano, at habang nanonood sila, ay bigla po siyang bumangon. Wow, di ba?
nabuhay po ang public figure na ito. Pinapangalanan ko lang po siyang public figure. Pero ang totoo, siya po ang Antichrist. Siya po ang Antikristo. Ang kaaway ni Kristo. Halimaw ng Apokalipsis. No? Sa kanyang muling pagkabuhay, nagimbal at namangha ang balanaw ang buong mundo. Shock na shock sila. Now, ito naman po ang theory nung iba. Pero yung iba hindi nag-agree na si Taning na raw po si Satanas na raw po ang magdwedwell doon sa, anong tawag dito, doon sa Antichrist. At patay na yung Antichrist, nasa Hades na yung kaluluwa. Pero may question kasi doon yung iba. Hindi ba mauunang itatapon yung Antichrist at saka yung false prophet sa impyerno? At si Satanas naman ay ikukulong ng 1,000 years sa abyss habang naghahari ang Panginoong Jesucristo rito kasama nating mga believers niya sa loob ng 1,000 years para sa millennial kingdom niya, millennial reign niya. Kung si Satanas daw ay nilagay na sa impyerno dahil siya na ang nasa katauhan ng Antikristo, paano siya rin yung itatapon ng 1,000 years? So medyo, ang tsuri pong yan ay medyo magulo. Pero yung bagay niyan, iniiwan ko na po sa Panginoon. Pati ba naman yan, i-stressin ko pang sarili ko? No way. No way. Diba? Pero yun po ang nangyari sa Antichrist, nabuhay na magmuli at nagimbal ang mga tao. Nagimbal. Oh! Takot na takot sila. Pero ito po ang naging susi dito para yung Antikristo ay mag-require ng worship. Para sa Diyos? Hindi. Para sa ibang mga ribulto? No. Para po sa kaniyang sarili. Para sa kaniyang self. For himself. Worship me because I am God. Ayan ang kanyang sasabihin. Pero ang kagandahan naman po nito, meron po mga tao, ako naniniwala ako itong mga taong ito, na itong panahon ngayon church age, nakarinig sila tungkol kay Jesus, pero ni-reject nila yung mga truths tungkol kay Jesus. No? Kaya during that time, sa tribulation, meron silang knowledge kung sino yung taong yon. Hindi sila magpapatatak. Hindi sila sasamba sa kanya. Yes, hindi sila magpapatatak kasi ang halimaw na ito ay magre-require na lahat ng tao ay dapat matatakan ng 666 sa pamamagitan ng it will be planted sa katawan through microchips or something like mga ibang mga paraan ng modern gadgets, no? Para ikaw ay makontrol po niya. Pero ang karamihan po ay hindi magpapatatak. Karamihan na nakakaunawa. No? Pero mas marami rin yata magpapatatak eh. Hindi ko po sure. Pero mas marami yata magpapatatak. O yung ilan, kakusana, yung ilan hindi magpapatatak. No? Dahil gusto nilang makilala ang Panginoon. Huli na ba ang lahat for them? Hindi. Hindi pa naman po huli ang lahat for them. Kaya lang may cause. Because during the tribulation, in order for you to be saved, you have to put your trust in Jesus and magpapugot ka ng ulo. Dahil hindi na po effective noon yung panahon na parang sa church age meron tayo. Ano ibig sabihin hindi na effective ang blood of Christ? No. Ang blood of Christ walang tigil ang effect. Pero ang problema, tapos na yung dispensation ng grace. Hindi pinag-uusapan dito kung nagbago yung dispensation, hindi mo questionin yung blood of Christ. Of course, ang effect ng blood of Christ forever. Forever. Kaya nga po forever doon sa mga tumanggap sa Kanya. Forever doon sa mga tumanggap ng libreng alok. Ngayon, pag hindi ka tumanggap dahil may free will ka naman, natanggihan ng gospel, well, sad to say, hindi makikialam ang Diyos sa decision mo. Kaya sabi ko nga po, while there is yet time, pinakamagandang time, pinaka-the best na tayo na maligtas ay ngayon because ngayon through the blood of Christ. Pero pag dumating, inabutan ka ng tribulation at great tribulation, maliligtas ka sa pamamagitan ng pagpapapugot ng ulo. Dugo mo ang dadanak. Pero may effect pa bang blood of Christ? Yes. The fact na may chance ka pang maligtas, nandoon po yung tinatawag na effect ng dugo ni Christ. Kabutihan ng Diyos. May grace pa rin po sa church age. Yun yung may paraan pa rin para maligtas ka. Kaya wag mo nang hintayin mangyari yon. Accept Jesus now and be saved. God bless.